Sige, pila. Pila ka buok ni siyam? Tara. Ikaw lang record sila. Pila ni. Saktuhan tulo niya na ipatong niya. Tulo. Sobra mo na sa kilo ban. Gipili na mo ng arang-arang. Gamay-gamay siya. Idugang na isa, idugang isa. Sa upat, isa. O isa kuya. Kaduho pa. Ang una. Tulo. So pito na. Buti ko pating kon ba? Tulo sila. Sige na. Kala, pila niya. Kuan. Upat. Pwede ra og makulang, Gcash lang. Ang kulang. Bitaw. Sige naman gud mo diri sa kuha. Salig naman ta. Ganito tulo sa unon. Upat. Bisaya ka song. Pito plus upat. Ay, brima. Sige na ta dire, suki na ta. 11. Ilan na? 11. Banane. Ay na nagbutang mo. Dito na sa loob. 11. Kana panglas. Ya umur di abot gisag tunga Isag tunga gid siya. 1.5. 1.5 so 12 12.5. 12.5 times 250. Di paningos ito sa buntag ah. Ya daw. Disura magdakop lagi. Luba 31 gamay ra ba? Ha? 3125 Sobra pa ganing day. Galing dala din ning mga mata. 6,125 pinasuklian ni Hans. Sige. Ano na ambil ang 500 sir. Kira. Layo kay nang dako kay lugar na. Ako mo rin kuan sakto niyang rinse kay ngana kadako. Dugangan pag ginako na dripon. Uy, ana gyud tanan kuy kawatan na yo. Ha? Ugwa pa kawatan ba? Mao. Ay kay dali ra tong kalaki ron kay gatchat mo daan. Dali ang dagtibo. Basta kini lagi sila nga klase. Dali ay kasapi ani. Labi ko basilan dia nga mga piso pohon og ganamong mamuhi ha. Og kisanaan dito na niya 29 ka buok na. Pila ka buok tanan? Unom. Siyam no. Siyam ka ko. Siyam ka buok. Sige. Salamat. Sige, thank you. So, yung natitira na lang sa aking mga manok, yan na lang po. Ilan na lang yan. So, except dyan sa 1, 2, 3, 4, mga 4 na lang yan na breeder dyan ang nilagay ko. Pero yung iba, pwede nang ibenta. Baka by the next day ay kukunin na rin po yan ng per kilo yung isa. So, yung 4 kasi dito na iba ay kinakatay namin para sa Pasko. Tapos, yung siyam, yun yung nabinta ko kanina ng per kilo na lang. Magpas na po sila ng mga 1 kilo mahigit. Yung last timbang 1 1/2. Yung iba mga basta mga 1 1/4, mga 1 kilo mahigit sobra sa loob lang po ng 3 months old ng ating mga manok. Kasi na crossbreed po natin siya ng mga basilan. So kung mga Bisayang manok, siguro yan yung mga nabilong sa mga smaller genetic group ay baka sa 3 months hindi pa siya umabot ng 1 kilo. So mas maganda, advantage kapag yung manok na ipapalahin natin yung mas malaki para sa 3 months old lumagpas na po sila ng 1 kilo tulad sa ating nabinta ngayon. So yan yung nandoon mga I think mga 7 ata yan, kukunin na yan bukas. So yan So konti na lang po yung natitira sa ating mga manok. So doon tayo sa labas sa loob. So yan po 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ilan na lang yan?
6 na lang. Tapos yan, 2, hindi ko yan ibenta, gawin ko siyang breeder. Kasi magdagdag tayo ng manok kasi kulang tayo sa supply ng ating mga native chicken. So yan yung basilan na nabili ko kay Sir Juman. Yan o, nabili ko yan dati ng 2,000. Yung mga ano yan, mga inahin na yan, doon yan sa Medina dati. So yung mga lahi nila yan, yung nabinta natin. So sa 3 months old, malaki na yon yung mga lahi nila. May isa pa ako na Bisayang manok, bali 2 na lang. Yung iba ina-out ko na, yung iba kinakatay ko na. Kasi matagal silang lumaki, kaya isa yan sa ibibinta ko by the next day. O baka mamayang hapon yan sila pupunta dito, yung iba na natitira. So actually marami pa naman tayong sisiw na ano, baka mamayang hapon din kukunin na din po yung ating mga sisiw na 25. Tapos may 30 na basilan at saka 40 na basilan. So yan, sampin yung kukunin na sisiw, yung unang mabinta, yung naka-reserve. So yan oh, mga ilan na lang yan. Tapos yan yung binibili ko na bagong kulungan. Tapos may bagong pisa ako na ano, na anong tawag nito, yung mga basilan. So actually sa 16 marami isang ano itlog, pero 12 lang yung napipisa. Ito yung bagong kulungan ko na nabili kanina. Dito yung mga bully ko ng mga basila, no. Siniseparate ko sila kasi pag ano pala, pag mag 1 month old, ano, binubuli nila yung iba. So dito ko na lang sila nilagay yung 5. Ayan, no, basilan. Tapos yung design ng aking kulungan na request, ito yon. Ito yung ating sampe na kukunin mamaya. Kukunin yan. Good news pala, no, kasi yung ating shipper pala, nakausap ko na sa kagabi, pwede pala tayo mag-ship sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya siguro mas maganda. So yan, oh, Luzon, Visayas at Mindanao na po yung shipping natin. So yan, may butas yan. Kasi itong sampi na ito, malakas kumaskas. So masasayang yung ibang feeds. Kaya yan, oh, may kulungan dyan. So dyan ko nilagay yung mga pagkain nila. Ayan. Dito. Yan yung iba. Dyan ko nilagay yung pagkain nila. Kasi kung isama mo sila sa inahin, masasayang yung feeds ko. Mahal pa naman yung Integra. So yan yung kukunin mamaya na sampin. Yan yung mga sampin. 25 para kay Sir Bernard Lapay sa Kidapawan City, North Cotabato. Yan yung bagong nabili ko lang yan. Mas mura kung bumili ko lang ng kulungan, 5 na yan. Tapos nabili ko lang yan siya ng 2,000. Yan. Dito may bagong pisa ako na basila, no? Tingnan natin. So kaya nga, no, medyo ino-observe pa kasi natin yung market natin bago tayo magparami ng manok. Baka marami na yung mga manok natin, mahirapan tayo mag-dispose. Kasi nga mahal ang feeds. Tapos hindi natin ma-dispose agad-agad yung ating manok, sayang. Pero ngayon na alam ko na madali lang pala mag-market ng native chicken, lalo na ngayon yung nakilala ko na shipper, Luzon, Visayas at Mindanao yung ano nila, yung transpo nila o yung pag-ship nila. Kaya ngayon naisipan ko na magdagdag ako ng mga breeder kasi palagi akong short sa supply. Talaga. So magparami tayo ng manok. So ito yung mga basilan na sisiw ko. Ayan, yan yung hitsura ng basilan. Hindi lang 12 yung kanyang mga sisiw. Ipupugad din natin to. Ayan, oh. So yan po. So siguro napansin nyo, siguro na-observe nyo siguro sa ating mga manok na mahirapan tayo magparami. Kasi pag meron ng edad ng manok na pwedeng makatay, ay kinukuha na agad.
So ngayon it's time na siguro talaga na magdagdag tayo ng breeder. Kasi alam na po natin yung market at saka may stable na market talaga tayo actually. May dalawang restaurant na akong pinuntahan pero as of now hindi pa tayo nakapag-supply. Kasi nga short tayo sa supply, mga walk-in buyers dito. So yun yung pinagsikapan ko talaga na maparami pa yung ating mga manok. Sa ngayon na alam ko na may stable na market at madali siyang maibenta yung ating mga basilan, yung ating sampin, yung ating mga native chicken. Kaya yun, magparami tayo ng mga manok. At first hindi ako diretso na nagparami sa ating mga manok. Kasi baka hindi ko ma-dispose, yun yung nasa isip ko. Siguro sobrang negatibo ko lang. Pero ngayon na alam ko na may market, sobrang in demand ng native chicken, kaya ngayon magparami na ako. So kasi mapansin niyo sa ating mga manok yan, matagal na tayo dito, mga 9 months na. So kita nyo, hindi pa rin dumami yung ating mga manok. Kasi every time na may makatay ako ay yan binibili sa ating mga buyer. Sa 250 per kilo yung binta ko dito. So yan, sila yung mga manok ko na yung sa mga sisi pa lang na hindi ko sila nagustuhan. Kumbaga yung reject na mga manok, yan binibinta ko siya ng per kilo na 250. Kaya walang masasayang sa ating manok kahit reject pa yan. Pero yung nagustuhan ko na kulay, ganyan yung kulay, yung forma ng kanilang hindi ko binibinta. So iba yung presyo doon pag materialis yon. Pero yung pangit yung hitsura, nung bata pa sila, dumaan na sila ng mga sipon. Kaya yan, per kilo na yan sila ng 250. So yan, dito pa rin iba. Add-on na lang ito sa ating topic ngayon. So dito yung ating basilan, available to. So yan, time na natin para magbenta tayo sa malayong lugar. Kasi nakausap ko na sino nga yung pangalan ng shipper, John Ards. So Luzon, Visayas, Mindanao yung ruta niya. So ngayon time na para yung sa malayo, pwede na nating pwede na tayo mag-ship doon sa malayo. Bacolod. Sa Bacolod, lumabas na yung isa. Bacolod at saka yung sa ibang lugar, kunin ko muna to. At saka yung sa Cebu, pwede din Cebu, Bacolod, basta Luzon, Visayas, Mindanao, Manila, yan, taga Manila. So pwede na kayong mag-order sa akin ng basilan o sampin kung gusto nyo po. So ito running for 45 days na itong ating mga basilan. Yan 13 to. So sana mabinta ito at may makabili na nito. Kasi nga masikip na dito sa kulungan. Puno na. Meron pa tayong bagong ipupugad. So yan, wala pa nakabili niyan. Pero ito mabikat na to mamaya. Kasi itong 90 na ito, kukunin na to plus iba pa doon na mga sampin yan. Kukunin na yan mamaya. So may marami na tayong mga bikant na kulungan. Okay. Tapos dito, tingnan natin dito ang kukunin mamaya na mga sisiw. So kanina per kilo yon, tapos mamaya mga sisiw na naman. So ito, available pa to para kay Sir John Montilla na mga sampi na in-order niya. Bili dito, may 12 dito. Ito din isa, kukunin din to mamaya. Yung ibang mga sisiw dito. So, bali siyam yung nandito. So mamaya kukunin na rin to. Ayan kita nyo naman sa hitsura nila. Okay. So balik natin. Ang basilan, may taga Davao ata yon, yung gustong bumili ng basilan. So ito, at saka yung bully, at saka dito, ay nako, lumabas yung isa. Ito ay ibibinta ko na rin to. Yan. So available to, walang naka-reserve dito. Yung iba meron na, pero dito wala to. Bali 14 lahat yung ating mga 1 month old na basilan. So yan, baka yung taga Davao siguro kukuha nito, pero kung wala naman, ibigay natin sa iba. Lalo ngayon advantage na
may kakilala tayo na nag-ship sa malayong lugar. Dito, ito yung shamuasil ko. Yan oh. So, actually wala pang ano, bumili nito. Pero just in case if meron doon sa malayong lugar, pwede natin isabay sa pag-ship ito. Ayan. So, ngayon lang ang pinaka good news. Kasi ang problema ko talaga, paano magbenta doon sa malayong lugar. Ngayon, may chance na. Kasi nakausap ko na po yung buyer. Pinaka-trusted yun na buyer. Isa din po yung nag-ship doon kay Pulumulok Native Chicken. Siguro, kilala nyo siguro si Pulumulok Native Chicken. Siya din po yung nag-ship sa mga manok niya. Kaya yan. So baka din ako, mga next year siguro, baka kukuha din po ako ng mga darag doon sa Iloilo kasi may kakilala tayo na shipper. Dito din iba. Ayan. Dito isa bagong pugad. So hindi pa yan pwede. So yan. So dito pala yung aking area, yung aking manuka no. So magdagdag pa tayo siguro dito kung may budget pa. Pero yun nga ngayon, Pasko ngayon ay halos ubos-ubos yung ating mga manok na pangkatay. Yung kumbaga makonsider natin na reject. Pero itong pinapakita ko ng mga sisiw na ito, hindi ito mga reject. Ayan. Ito yung pinakamarami oh. Yung kukunin mamaya. 19. Mga 25 kasi mamaya kukunin oh. Tapos may mga basilan pa na sisiw. So tingnan ko lang doon sa aking messenger, doon sa aking Facebook, yung matagal na nag-message sa akin, yun yung uunahin ko muna. So yan, good news sa atin. Yung gustong mag-alaga ng basilan, sampin, pwede na tayo mag-ship doon sa Manila, Luzon, Visayas. Particular dito sa Mindanao, mas madali na lang kasi nasa Mindanao lang po yung shipper. So kayo na lang mag-usap doon sa bayad sa pag-ship ng manok. Kasi yung aking mga manok, hindi naman to mahal. Kaya nyo to. Afford nyo to ang aking mga manok. Ayan. So yan oh. Halos wala na tayong makikitang manok. Ilan na lang yan. So that means maganda ang market ng native chicken.